So yes, hello, good morning guys. Well, andito na naman tayo upang magbigay ng tips and tutorial regarding sa poultry feed supply. So bago ang lahat, short intro muna tayo guys. So yun nga guys, magtuturo tayo at tuturuan ko kayo ng additional tips and information kung kayo po ay magsisimula pa lang sa negosyong kagaya nito. So tips number 1 guys, kailangan natin ng magandang pwesto. Yung magandang pwesto is kailangan malapit sa sentro. And then syempre, malapit din sa barangay nyo. And then, kailangan makita mo muna ang market. Ang ibig kong sabihin na market, kung ano yung mas mabenta doon sa lugar nyo. Kung marami bang nag-aalaga ng mga pusat, baboy, at iba pang mga hayop katulad ng aso at mga nagpa-farm ng mga manok. So kagaya noon, kapag na-market niyo na po yun, hahanap na po kayo ng magandang pwesto. Yung maaaring yung paglagyan ng maraming stock or konti pa lang na stock kasi mag-uumpisa pa lang naman kayo magnegosyo. Hindi naman magandang malaki agad yung kunin yung pwesto. So kahit maliit guys, okay na yon. Yung kasya lang yung mga paninda nyo. So pangalawa guys is kailangan yung makukuha nyong pwesto ay kaya ng budget nyo. Let's say halimbawa 8,000 per month and then 15,000 pataas. So kung 15,000 pataas, medyo masyadong malaki na yan guys kung starting ka pa lang naman. Pero tips ko naman sa mayroong mga bahay na malapit sa kalsada and then sa gilid lang sila ng kalsada, okay na po yun. Palagyan nyo na lang po ng roll up yung bahay nyo at gawin nyo ng tindahan para less na po kayo sa monthly na pagbayad ng renta. So kapag naman magre-renta po kayo, siguraduhin nyo din po na kompleto yung binabayaran niya sa munisipyo, like yung tax. Yung mga tax doon, kailangan kompleto yon. And then, kailangan magkasundo kayo ng nirerentahan nyo upang in the future, hindi po kayo magka-problema pag kukuha na po kayo ng mga permit. So, kailangan kapag magbi-business ka, yun po yung talagang uunahin mo. Una, yung location. Pangalawa, yung contract nyo sa rent para hindi ka magka-problema doon sa permit mo. And then, pangatlo, yung pag-set up, pinakamahalaga yan guys, yung pag-set up ng mga display mo. Like for example, ganito. Yung harap ng tindahan ko dito. So, kailangan meron kang display dito sa gilid and dito sa harap. So, kailangan may lagayan ka dyan and then nasa gitna yung mga paninda mo. Ipapakita ko sa inyo guys. So, ito. Ayan, kung nakikita nyo sa likod ko, ayan yung gandola niya. Then, nasa baba yung mga display. So, dito naman sa kabila, kung ganyan, ayan. Ayan, nakikita nyo. Yan sa kabila. And then, ito yung harap. Then, syempre, ito naman. Yung nasa pinaka-main niya. At ipapakita ko din sa inyo guys kung asan ang aking mesa. Ayan, yung mesa natin guys. Ang kinakailangan sa pangatlo guys is kung ano yung mga bibilhin nyo. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe and then nakapag-share ng video natin ngayon, please subscribe my channel and para updated ka sa aking mga vlog and then sa aking latest tutorial and tips para sa small business. So, upload natin for the second tutorial tips. Maraming salamat. Let's go!